mga bagay na walang halaga. Pilipina? Hindi ako Pilipina! Ako ay Kastila! Doña Victorina, ikaw ay Pilipina lamang. Wala kang pinagkaiba sa ibang pasahero rin. Simon. Iwasan mo siya, Basilio. Maaaring may dahilan ng iyong asawa, Doña Victorina. Baka naman masyado umapagmataas at hindi mo siya pinapahalagahan. Aba, napakaliwanag naman ng dagat ngayon. Hindi tulad sa mga probinsya na walang kagandahan. Ngunit ang dagat hindi lamang para sa kagandahan, Doña Victorina. Ang dagat, parang problema ng bayan din. Malalim at hindi madaling maunawaan. Ang malalim ang iniisip mo yun. O manhin ngunit hindi kita kilala. Hindi kailangan kilalanin mo ko ngayon. Tawagin mo na lamang akong si Simon. Nakita kitang nag-iisa kaya nilapitan kita. Maaari ba natin pag-usapan tungkol sa kinabukasan ng ating bayan? Ang mga akda ni Cristo Pumibara. Ang mga bayan nga araw, ngunit mapanganib. Baka magdulot ito ng kaguluhan sa mga ngunit ano ang kaayusan ng karamihan kung ano ating tao ay nandun. Mabuti na lamang at walang masugatan. Narito na tayo sa Manila. Sana magkita pa tayo sa isa't isa. Salamat po, Ginoong Simon. Sana nga po. Hirapan ng mga tao ay dahil sa kawalan ng kanilang disiplina. Kung sumusunod lamang sila sa payo ng simbahan, hindi sila mapupunta sa ganitong sitwasyon. Hindi po yun totoo, Padre. Maraming mahihirap na masipag at walang pagkakataon dahil sa mga pag-aabuso ng ilang opisyal. Ngunit ano nga bang magagawa natin? Ang may kapangyarihan lang makakapagpabago. Simon, narinig ko na ikaw ay maraming negosyo sa Pilipinas. Isa akong negosyante, Padre. Narito ako upang mamumunan at tulungan ng kababayan. Sana nga yung totoo. Ang simbahan ay laging handa para tumulong sa mga taong may mabuting layunin. Polita, narinig mo ba ang mga sinabi ni Ginoong Simon na maaari natin gamitin ang ideyan yun para tulungin natin ang bayan? Ang ideya ay mabuti isagani, ngunit kailangan din natin ng yaman at impluwensya upang magkaroon ng bisa. Ginoong Simon, ang simbahan ay nangangailangan ng pondo para sa pagtayo ng bagong templo. Maaari ka bang tumulong? Handa akong tumulong, Padre. Ngunit may kondisyon. Igalang ang karapatan ng tao at karapatan sa lupa at sa edukasyon. Bibigyan ka ng biyaya ng Diyos. Ang karapatan, ang pinakamalagang karapatan ay ang makapili ng Diyos sa langit. Isagani, mahal kita, ngunit kailangan ko ng seguridad. Si Ginoong Simon may kakayahang bigyan ako ng buhay na matatag, hindi lang salita. Ngunit ang bayan, kailangan tayo ng bayan. Mabuti na lang at may mga taong handang tumulong sa ating bayan, katulad niya. Polita, anak, hindi ako papayag na ikaw ay may pakasal sa isang batang mahirap katulad ni Isagani. Walang yaman, walang impluwensya. Paano na kayang ibigay ang buhay na karapat-dapat mong maranasan? Mahal ko po si Isagani. Doña Victorina, pagawin ko po ang lahat mabigay ang magandang buhay kay Paulita. Ano nga ba ang kaya mong gawin? Magsulat ng tula? Hindi tayo mga mangmang na Indio na nasisiyahan sa mga bagay na walang halaga. Umalis ka sa aking tahanan bago pa ako magalit. Lolo Kapitan, kamusta na po kayo? Basilio, anak, ikaw pala. Mabuti at nandito ka na. Maraming nangyayari sa bayan ngayon. Huwag kang mag-alala, Kapitan Tiago. Naririto ang Diyos upang protektahan ka. Basilio, kamusta naman ang iyong pag-aaral sa medisina? Lolo, ibinigay po ito ng isang misteryosong lalaking nagagalang si Simon. Simon? Iwasan mo siya, Basilio. Isa siyang mapanganib na tao. Marikang madami sa kanyang mga plano. Mabait po siya, Lolo. Sinabi niya sa akin na gusto niyang tumulong sa bayan. Wala sa mga salita niya. Mga kasinungalingan yun para
makuha yung mga tiwala. Gusto ko hong gamutin ang mga mahihirap na walang pera, makonsulta sa doktor. Marami silang sakit na hindi nagagamot dahil sa kahirapan. Kabisang Tales, inutosan kami ng simbahan na kunin ang iyong lupain. Ang mga dokumentaryo nagsasabing pagmamayari ng isang simbahan mula sa unang panahon. Talis, hindi ka dapat labanan ng desisyon ng simbahan. Mga kasinungalingan, ako mismo nag-aalaga at tagatali dito sa lupang ito sa loob ng maraming taon. Ang lupang ito ay hindi sa inyo. Ito ay para sa mga sakang mabuhay. Ama, huwag po kayong maglala, hindi po namin to ibibigay ang lupang ito. Ulit, Kabisang Talis, anong nangyayari? Basilio, nais nilang kunin ang lupain namin. Padre, maaari po bang pag-usapan natin to? Ang mga tao dito ay umaasa lamang sa lupang ito. Hindi na kailangan magpagsundo. Binata, ang desisyon ay tapos na. Umalis na kayo dito bago pa kayo madamay sa gulo. Hindi anak, kailangan mo alagaan ang inyong ina at ang inyong kapatid. Suko, babalik ako at gagawin kong lahat para mabawi ang ating lupa. Mga anak. Ma, kasamahan ko po kayo. Padre, mangyari po. Ibigay niyo sa amin ang lupa. Wala kami napagkukunan ng pagkain at tirahan. Hindi ako makakapagbigay ng hiling sa iyo, bata. Matakot, Huli. Sasamahan kita at gagawin ko ang lahat upang matulungan ko kayo. Salamat, Basilio. Sana nga may pag-asa pa para sa amin. Ito, wala kayong mamapilis na inyo ito. Akin ito! Pakawalan niyo po ang aking ama! Ibibenta ko po lahat ng aking alahas! Matikas ka't nagatalis. Kailangan mong dalhin para matususan ng iyong anak. Madalas iparating ng Diyos ang ganitong parusa dahil tayo ay makasalanan. Kung may kamag-anak tayong hindi natin tinuturuan ng kabanalan, kaya ikaw, Huli, tuturuan kitang magbasa at magdasal. Narito ang mga libro, aralin mo ito upang matubos mo ang iyong ama. Opo, maraming salamat po. Narinig ko pa na may relasyon ka sa isang estudyanteng si Basilio. Ipinagpapanggap siyang mabuti ngunit siya isang demonyong naghahangad na siran yung kaluluwa. Hindi po. Padre, hinahanap ko po ang aking asawa na si Don Tiburcio. Mga injure raw kasi ang naka-impluwensya sa kanya kaya niya ako iniwan. Wala na talagang mabuting tao dito sa Pilipinas. Anong may dahilan niyang yung asawa din na Victorina? Baka naman masyado umapagmataas at hindi mo siya pinapahalagahan. Mapagmataas? Ako po ay isang mayamang mistisa. Hindi ako katulad ng mga Indio na walang alam kundi magsak at magtrabaho. Kung hindi nga lang ako namuhay ng maayos, ay baka hindi ako nakapangasawa ng tunay na Kastila. Hindi na kayo, masarap lahat ang paninda ko. Hindi naman masarap. Hoy, bayaran niyo yan! Ako yung nalulugi! Salamat po! Hindi po kayo, masarap lahat ang paninda ko. Hindi na masarap ang tinitinda niyo. Hindi mo Padre Sevilla, ang kabataan ay lamang ng mga ng Kastila upang makipag-usap sa mundo. At para lumikos sa kulang ng ating bayan. Paano kayo nakakapag-isip ng ganitong mga bagay? Ang mga Indio hindi karapat dapat sa ganitong edukasyon. Mahal na General, narito bang pagbigyan ng pagkakataon ng mga kabataan? Hindi ko panahon para doon, mahal na General. Ang mga Dominikano ang ginangangakiwa sa pagtuturo at hindi tayo papayag na ibigay ito sa ibang grupo. Ito ay isang pag-aabak sa ating mga paaralan. General, maaari po bang bigyan ng pagkakataon ng mga kabataan? Baka naman ay makatulong ito sa pagpapabuti ng ating bansa. Bukod pa rito, handa akong magbigay ng mga gamit para sa paaralan. Mabuting malaman na hindi tayo nagpapasalamatan. Ngayon, ipagpaliban na muna natin ang desisyon. At isa pa, patawarin natin si Tandang Kilok kapalit ng kanyang anak na si Tal. Padre Erene, hindi niyo po ba ako nakikilala?
Ako si Doña Victorina de los Reyes de Espadania. Asawa ko ng Kastilang opisyal. Dapat niyo akong itrato ng tama. Doña Victorina, ikaw ay Pilipina lamang. Wala kang pinagkaiba sa ibang pasahero rito. Pilipina? Hindi ako Pilipina. Ako ay Kastila. Hindi niyo ba nakikita ang aking damit? Ang aking wika. Hindi ako tulad ng mga Indio na mangmang. Sino ka para kalaing may makikialam ka? Para kanino mo ako ginalang? 13 taon na ang nakalipas, Ginoo. At dito mismo sa lupang ito, nilibing mo ang aking anak. Basilio, meron kang lihim na maaaring pagsaran ako. At ngayon ay natuklasan ko pa ang isang lihim na magpapawasak sa mga plano. Para sa aking kaligtasan at kalayaan, kailangan kitang patayin. At ano po ang layunin ninyo, Ginoo? Sirain ang sistemang ito, ibagsak ito sa kinaroroonan nitong hukay. Kahit buhos pa ako ng dugo at luha, ito ay nagpapasya sa sarili nitong kapakawan.